So, alright, pag-usapan natin itong umuugong na balita. After daw po nga pumunta mga minamahal, ni Senator Ronald Bato de la Rosa, doon nga daw po sa NAIA, front lang daw po ito. Pero ang totoo, nakatakas si Bato at doon daw po namamalagi sa napakaganda, napakasosyal, buhay mayaman na yate ni Chavez Singson na according po ito kay Moon Tulfo. Grabe. Grabe, no? Mga minamahal. Talagang pinagdiskitahan. Ito nga pong yate. Oo, mga minamahal. Ni Chavez Singson. Oo. Para nga po doon mamalagi itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Well, si Chavez Singson, hindi na po yan katakataka. Kasi meron po talagang merong pera. Itong si Manong Chavit. At magkaibigan si Chavit at itong si Bato. So, we don't need to question that if ipagamit mga minamahal ni, what do you call this? Ipagamit ni Chavez Singson, ito nga pong yate niya kay Senator Ronald Bato de la Rosa, abay, hindi na natin kailangan questionin yan, magkaibigan sila. 'Di ba? So ngayon, basahin natin tong balitang to. Grabe, no? Buhay mayaman. Return Duterte, baliw na talaga tong nagko-comment dito. Hide ka sa akin ngayon. Anyway, sabi dito, Moon Tulfo claims politician help De La Rosa escape by yacht. Oo, sa yate daw po, mga minamahal. Tinulungan itong si Senator Ronald Bato de la Rosa para makatakas. Ang tanong, kanino pong yate ang ginamit para makatakas itong si Senator Ronald Bato de la Rosa? Ngayon, meron pong kiniklaim dyan itong si Moon Tulfo na ito po ay yate ng isang politikong congressman na mayaman. Oo, basahin natin tong balitang to, mga minamahal. Sabi dito, Moon Tulfo claims politician help De La Rosa escape by yacht. Veteran broadcaster Moon Tulfo claimed that the unnamed politician allegedly assisted, grabe no, Senator Ronald Bato de la Rosa and Robin Padilla escaped through a yacht route bound for Batangas. Oo. Yan mga minamahal. Mima, there is no news here on yacht. Ito po, ito Erwin Amos. Yan. Kita ninyo? Moon Tulfo claims politician help De La Rosa escape by yacht. According na po yan sa bilyonaryo. Yan Veterans broadcaster Moon Tulfo claimed that the unnamed politician, hindi lang pinangalanan, assisted Senator Ronald Bato de la Rosa and Robin Padilla escape through yacht route bound for Batangas. 'Di ba? According po yan kay Ramon Tulfo, if ever man na totoo itong balitang kiniklaim niya. So ngayon, basahin pa natin ang nilalaman nito. Very quite interesting, right? Mga minamahal. Sabi diyan, isang tanyag na politician ang tumulong sa pagtakas ni Senator Bato ayon daw po sa kanyang Tweety Bird na kanyang pinost sa kanyang Facebook noong Saturday. Tulfo alleged that the embattled De La Rosa and Padilla went from Senate to Manila Yacht Club, members-only yacht club in Manila. So, yung members-only yacht club in Manila, kay Chavez Singson. Oo, kay Chavez po yan. Yan po yung pinagamit sa Miss Universe. Hindi ko lang alam kung anong years yon, anong year yung pinagamit yung yate na yon para doon matulog yung mga Miss Universe. 'Di ba? Sabi pa dito, mga minamahal, Tulfo allegedly embattled De La Rosa, Manila Yacht Club. Kahit i-search niyo kanino yung Manila Yacht Club, pagmamay-ari po yan ni Manong Chavez Singson. From the Senate, dumiretso sila ni Senator Robin Padilla sa Manila Yacht Club kung saan sumakay sila ng yate ng nasabing politician na pumalaot patungong Batangas.
Ngayon, sabi pa dito, the columnist claimed that the yacht carried English transition pace, masarap na buhay. Sino ba yun yung masarap na buhay? Diba? Walang iba, mga minamahal, kundi si Chavit Singson, ang kanyang pinapatamaan dito. Sino nga bang katangi-tanging politician na may pinakamagandang yate sa buong Pilipinas? Diba, mga minamahal, kahit i-search ninyo, kay Chavit Singson. Sabi pa dito, ang yate ay may pangalang masarap na buhay. Kahit i-search ninyo yung masarap na buhay na yan, kay Chavit Singson po iyan. Ngayon, ang yate, when Tulfo did not identify the politician, preliminary research showed that the yacht named Happy Life was previously associated in the entertainment reports with former Ilocos Governor Luis Chavit Singson. So, meaning kay Chavit nga ito. And, kung makikita naman natin yung relation ni Chavit Singson sa mga Duterte, ay talagang there's no need to question. 'Di ba? No need to question. Kumbaga, match. May DNA na, mga minamahal. Sabi pa dito, Tulfo further alleged that De La Rosa later boarded a helicopter bound for Mindanao after arriving in Batangas. Pagdating sa Batangas ay nag-chopper si Batman patungong Mindanao. Pero di niya nakasama si Robin. So, actually, up to this moment, wala pa ding live kung nasaan si Robin Padilla. Hindi natin pwedeng sabing confirm or deny it, pero when the shoe fits and when the dots is connected, may tendency. Ngayon, sabi pa dito, mga minamahal, the allegation surfaced after newly installed Senate President Alan Peter Cayetano publicly disclosed a message from De La Rosa's wife, Nancy, admitting that the senator used the chaos caused by the May 13 shooting incident inside the Senate complex to leave premises. Medyo mali talaga yung nila dito, mga minamahal, nila Alan Peter Cayetano, yung kanilang plano, to delay the impeachment. Gagawa sila ng mga kineme-kineme, strategy, stage play, mali. Yung pinalitan nila si Bamakino sa tawag dito sa education, sa education, chairperson committee ng education, very wrong. Pati si Kiko Pangilinan pinalitan sa agriculture, very wrong. 'Di ba? Sabi dito, the allegation surface after newly, yan, mga minamahal po, tragis, ang sarap buhay, Sana all dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa, sarap buhay ang lolo ninyo. Hindi natin kaya to, my goodness, my gracious. Ano ba yan, Senator Ronald Bato de la Rosa? Ngayon, habang hinahanap itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, meron namang nagkakagulo. Itong si ating ombudsman at itong si Alan Peter Cayetano, nagsasalpukan. Bakit nagsasalpukan? Kaya na ba naman balitang to? Pakita natin sa inyo, mga minamahal, ang kanilang nangyaring salpukan na kung saan gusto kong ipakita sa inyo, mga minamahal, na ang ombudsman ay tinabla. Tinabla, mga minamahal, tinabla, grabing tablahan, Itong Senado, pakita ko sa inyo may tinatago. Para sa akin may tinatago itong si Alan Peter Cayetano. Kasi total siya yung Senate President dyan, siya dapat yung nagsasaayos ng kaligtasan ng mga senador, sa lahat dyan. Although may Sergeant at Arms dyan na lugar, yung Sergeant at Arms natin, kaya nga lang under the leadership pa din to ni Senate President Cayetano Ngayon, tingnan nyo, nagpupuksaan yung dalawa. Laglagan na ba to? Boying? Laglagan na ba to sa inyo ni Alan Peter Cayetano? Laglagan na ba to? Parinig natin tong balitang to. Report muna po tayo. Senado ayaw tanggapin ang subpoena ng Ombudsman para makuha ang kopya ng CCTV sa naganap na putukan noong Miyerkules at ang Notice of Suspension kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Quezon City. Hatid ni Radio Patrol Report, Bert Dizon. Bert?
Bert? Jing, considered serve, iyan ang iginiit. Considered serve, iyan ang iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa sabina na ipinadala ng Ombudsman sa Senado para makakuha ng kopya ng CCTV footage at ang notice of suspension para kay Senate Sergeant of Arms Mau Aplaska. Kasunod iyan ang naganap na barilan noong Miyerkules ng gabi sa Senado. Ayon kay Ombudsman Remulla, nagkakaproblema umano dahil nagpuntaan niya ang process server nila sa Senado, ngunit tumanggi na tanggapin at i-receive ang dokumento. Alamin umano ni Senate President Alan Peter Cayetano na may suspension na kay Aplaska dahil pati si NBI Director Melvin Matibag ay gusto nitong ipasuspinde. Oh. Binigyan diin ni Ombudsman Remulla na trabaho ng Sergeant of Arms ay panatilihin lamang ang seguridad ng Senado at siguraduhin ng mga panuntunan ay nasusunod. Pero hindi umano dapat ito nagpaputok ng baril. Tama. Mga warning shots sa mga law enforcement dahil isa itong pagmamalabi sa batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang radyo pat. 'Di ba? O, ayaw tanggapin ng Senado itong hiling ni Ombudsman Boying Remulla, mga minamahal, tungkol nga po dito sa CCTV. Bakit kaya? Bakit? May natatakot ba? Kahit nga din ako mapapatanong bakit ayaw ninyong payagan? Oo,